nila. It could be Duterte. Malaki yung kay Duterte. Si Digong. Pagkayang ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na panonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, retired PMA Enrique Dato Clemente may banta kay BBM o sa kanyang gobyerno kapag ginalaw daw itong SMNI, kapag ginalaw daw itong si Duterte, si Digong, kapag ginalaw daw itong si Sara Duterte, good luck, sabi niya guys. Talagang nagbabala siya. So matindi to, di ba? Imagine mo, gobyerno, babalaan ka. So saan kaya muhugot ito ng lakas? Isa kaya siya sa mga nakausap itong si AFP Chief Browner, di ba? Na nagsabi noon na may mga nag-uusap-usap na nakausap sila mga general para ikudeta o mga plano di umanong pabagsakin ang gobyerno ni Marcos. So ito guys, malinaw to di ba? Kasi pag nag-warning ka, ibig sabihin may posibilidad na gagawin mo. Ang matindi pa nito, dinadamay pa tayo mga taong bayan. Di ba? Tapos sinasabi niya, makabayan daw siya. Pero ang totoo niyan, pag tinignan mo mga sinasabi niya, maka-Duterte lang siya guys. Sara, Eric, at SMNI. So, ibig sabihin, meron sa personal na interest. Kasi kung talagang para sa bayan siya, at sinabi rin niya, di ba, itigil ng pagpasok ng ICC. So, ibig ba sabihin nito, ayaw niya ng katarungan? Hindi ba siya naaawa? Mawalang galang na po. Retired Clemente Dado Enrique. Hindi po ba kayo naaawa sa mga biktima ng EJK na ayon sa mga human rights advocate o group, nasa 30,000 ang namatay ng war on drugs nung nakaraang administrasyon ni Duterte. So, mga kapwa Pilipino natin to, hihingi sila ng katarungan. Dapat nga ikaw ang maghikayat sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, naharapin na. Kasi habang buhay niya habang buhay siyang hahabulin nito, hanggat hindi nasasarado ang investigasyon ng ICC. Unfinished business niya kasi ito guys. Napairabang takot na takot silang humarap sa ICC. Na malinaw naman sinabi ng Korte Suprema sa atin na papayagan sila na imbestigahan, di ba, yung war on drugs natin. So atin muna papanoorin guys kung ano yung mismong sinabi nitong si General retired Captain Clemente Dado Enrique. Ito na guys, para kayo mismo mapanood nyo. Pasok. Patong-patong. It could be one moment. It could be another Celis. It could be another Celis, another Badoy, another citizen, or groups of people, isuppress nila. It could be vloggers, isuppress nila. It could be Duterte. Malaki yung kay Duterte. Si Digong. Pagkayang ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayo lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo i-save niyo sarili ninyo. Administration. Bakit nyo, ako kukwestiyonin nyo, sasabihin, destabilizer, hindi ganun yung sagot. Dapat ang sagot, ano ang problema? Ano ang kasalanan namin? And then you communicate with the people. The people who voted you, the people who gave you the power. You start serving the people. Kung kinu-question ng tao, teka muna, bakit ganyan yung pera namin? Yung mga nagtatrabaho, yung iba nga nagdidildil ng asin Iba. So yun guys, napanood nyo, di ba? Galit na galit talaga itong si
Clemente, Dado Enrique, na talagang akala mo talaga na makabayan siya. 'Di ba? Gaya ng sinabi natin ng una, lumalabas lang ang pinoprotektahan niya, hindi naman ang taong bayan ng ating bayan. Bakit? Kasi itong si Eric Celis, 'di ba? Alam naman natin 'to, nagre-red tag sila. Silang dalawa ni Badoy. Diyan mismo rin sa SMNI kung saan siya nagsasalita. Kaya nga nasuspend yung SMNI, 'di ba? Dahil nga sa ganyan na parang humihikayat pa na magrevolusyon ang taong bayan para pabagsakin ang gobyerno. Kasi parang ganyan ang lumalabas eh. Hindi man niya inaamin. Siyempre medyo nag-aalangan siguro siya. Pero parang gano'n niya. Parang hinihikayat niya talagang taong bayan. Dinamay pa tayo guys. Di ba? Dinamay pa tayo. So akala mo naman pagdating sa korupsyon, sa hindi tamang gawain sa gobyerno, ay lagi silang nandun. Gumawa pa sila ng manifesto ng mga time na maraming iskandalo din, di ba? Maraming issue kay Duterte. Maraming naregtag. Nasaan sila? Di ba maraming naregtag? Sila Eric Celis tsaka si Badoy. Isa na dyan si VP Leni Robredo. Yung mga ibang personality, sila Atom Araulo, mga pari, mga obispo, di ba? At mga kilalang personalidad. Yan ang mga naregtag nila. Bakit hindi sila gumawa ng mga manifesto nun kung talagang makabayad sila? At ang pinakamatindi, itong si Mayor Magalong, nakabaro nila, 'di ba, sa PMA, isang militar din. Kabaro nila. Nung na-fake news na red tag nila, itong si Magalong, sina Eric Badoy, si Eric tsaka si Badoy, pinagsama ko pa guys, tsaka si Polo Kibuloy. 'Di ba, ng kalaunan, inamin nila na fake news sila at nagkamali sila. Di ba, humingi pa nga sila ng apology kasi nga alam ni Magalong na hindi siya kinakandong. Sabi kasi, di ba, pinagbibintangan sa kumakandong sa mga NPA na pinababayaan niya yung mga kabataang nag-aaktivista doon sa kanyang bayan sa Baguio. So, panoorin natin guys yung mismong balita kay Magalong na tingnan natin dito kung yung anong kabaro nila, may ginawa ba sila, di ba? Mga PMAers na 146 daw na pumirma ng manifesto para palayain nga daw itong si Eric Celis. Pero yung mismong kabaro nila, pinabayaan nila na red tag, na fake news, wala naman silang ginawa. So, paano sasabihin itong makabayan sila, di ba? So, narito guys, panoorin natin yung balita kay Mayor Magalong. Pasok! Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman itinanggi ang mga paratang nakasapi siya ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. May balita dyan ng Bombo Radio Baguio. Pinabulaanan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga paratang sa kanya ni na Lorraine Badoy, ka-Eric at ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ay traidor, walang prinsipyo at kasapi ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. 92. Ayon sa kanya, isa itong malaking insulto sa lahat ng kanyang ginawa at ibinuhos para sa bansa. Narito ang bahagi ng panayam kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kaya nakakalungkot ako kung saan sila nanggagaling. Bigla na lang nila ako ina-accuse na ganyan. Paribahasa siguro, hindi naman sila nakipaggera. Hindi naman nila naranasan, masugatan, maghirap doon sa bundok. Kaya sila ganyan, akala nila, ganun na lang. Hindi ko rin alam kung bakit sila. Anyway, sa akin lang naman is may nagsisinungaling. Pero siguradong hindi ako nagsisinungaling. Matatanda ang una ng inakusahan ni dating Presidential Communications Operations Office Undersecretary Lorraine Badoy si Mayor Magalong na nagkukubli o nagproprotekta ng mga Communist Front Groups nang ipatanggal nito ang mga tarpaulin na nagre-redtag sa ilang mga grupo at individuala sa syudad. Ngunit ayon kay Mayor Magalong, pinoprotektahan niya lamang ang kanyang nasasakupan kontra sa mga paninira, lalo na sa mga persecution at harassment sa mga aktivista sa syudad. Dagdag pa niya, hindi otomatikong masasabing komunista ang mga aktivistang naglalayon lamang na magkaroon ng mas magandang pulisiya ang pamahalaan. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang na-red tag lang o na-fake news itong si Mayor Magalong. So nasaan ngayon sila, di ba? Yung mga PMAers na mga retired na yan. Bakit wala sila sa mga ganyang skandalo?
At bakit wala sila nung panahon na mga issue rin kay Duterte? Unang-una yung Parmali. Di ba? Napakalaking skandalo yun. Billion din. Imagine mo yung puhunan ng Parmali. 600,000 lang. Nakapag-deal ng almost 8 billion. Di ba? Sa DOH, mga anomalya, nasaan sila? Sa DepEd naman, di ba? Yung overpriced na laptop, halos 3 billion din yun, o 4.5 billion yata yun, guys. Mga iskandalo, mga issue pambayan. Bakit hindi sila lumalabas? Dahil ba nung panahon ng Duterte, nakinabang sila? At ito nagsasalita na to. Si Clemente Dado Enrique, pensioner to. Hanggang ngayon binabayaran natin sweldo niya, guys. Nag-aambag-ambagan tayo para sumahod dito sa kanyang pension. Tapos mismong siya winawarningan na ang gobyerno ni Marcos. So tayo dito, guys, alam nyo naman na siya nga, di ba, nagsabi na binoto kita. BBM, sabi niya, di ba? O binoto pala niya, bakit hindi niya masuportahan? Di ba, lalo na sa mga tamang desisyon. O sa West Philippine Sea, nasan sila? Mga militar na yun na sinasabi nilang manifesto. Nagmanifesto sila kay Eric na nagre-red tag, na nagpe-fake news. Tapos, pagdating sa West Philippine Sea, nasan yung pagkukondina nila sa China? Bakit sa tahimik sila? Di ba? Kasama yung kanyang mga pinagtatanggol. Si Eric Celis, anong issue, pagtatanggol niya sa Pilipinas, sa West Philippine Sea? Wala. Si Sara Duterte, meron bang nilalabas na statement para kondinahin ng China? Wala. Si Digong, di ba, na identified pa na mga maka-China dahil gusto pa niyang gawing probinsya ng Pilipinas ng China, di ba? So, yung mga issue pambayan talaga na mabibigat, di ba? Wala sila. Hindi sila naglalabas ng manifesto o kinukundina. Hindi nila pinaglalaban ng ating bayan. Tapos sinasabi nila makabayad sila. Di ba? Parang gusto nilang ilok-lok itong si Sara at tanggalin na itong si BBM. So tayo, guys, alam nyo naman, hindi natin binoto. Siya ang binoto niya, di ba? Sinabi niya naman. Tayo hindi natin binoto si BBM. Pero dahil presidente na natin siya, nasa konstitusyon yan, demokrasya tayo, sinusuportahan natin sa paraang at tingin natin yung issue tama, di ba? Pero pag mali, talagang kinikriticize natin. So, anong kinikriticize natin kay BBM? Yung kino-call out natin para may tama yung ginagawa ng gobyerno. Unang-una, anong kino-call out natin, kinikriticize natin kay BBM? Yung presyo ng bilihin. Diba, hirap ang taong bayan dyan. Yung pangako niyang 20 pesos na kilo ng bigas. Hanggang ngayon, guys, lahat ng halos bilhin mataas, hirap ang taong bayan, lalo tayong mga may hirap. Diyan natin kinikriticize itong si BBM. Pero pagdating sa West Philippine Sea, matapang ang kanyang tayo, sinusuportahan natin. At di natin sinusuportahan yung mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Dahil apektado tayo dyan. Di ba? Maraming investor ang aatras dyan. Na, alam naman natin na ang nakuha ni BBM na 3 trillion daw ang nakuhang investment sa labas ng bansa. So ngayon, pag nanggulo sila, papaano naman yung mga investor, di ba? Sino loko-loko mag-i-invest ng mga billions of dollars, di ba? Kung nakikita nila ang bansang Pilipinas ay magulo, di ba? Kung ginugulo nila. Kasi yan ang sabi niya, di ba? Pag ginalaw si Duterte, pag ginalaw si Sara, pag pinapasok ang ICC, di ba? At kay Eric Celis na kanyang pinagtatanggol, parang banta na magre-revolution daw. Marami na ba itong mga nakausap na tao, di ba? Kasi iniisip nila lahat ng simpatsya ng taong o mga Pilipino ay na kay Duterte, di ba, guys? Yan ang nasa isip nila eh. Sa tingin nila o sa kanilang iniisip, kung ano dati si Duterte noong 2016 na malakas. Totoo naman yan, malakas siya noong 2016. Pero iba na ngayon, di ba? Yung tao na mulat na, marami rin pinangako si Duterte na hindi natupad. Na ngayon lumilitaw lahat yan. Kagaya yan nga, lagi natin sinasabi, yung West Philippine Sea, yung drug war niya, di ba? Yung Parmali, ang daming naging skandalo kay Duterte. At itong mga to, hindi sila kumibong. So tayo guys, hindi natin purpose dito para i-criticize si BBM, para pabagsakin siya. Hindi.
Ayaw natin yun. Lahat tayo dyan damay. Kawawa tayong lahat dyan. Damay tayo, babalik na naman tayo sa dati. Di ba? Sawa na ang taong bayan, pagod na. Kailangan natin yung totoong serbisyo, totoong paglilingkod. So, kung sinasabi niya mga kongreso, ay hindi nila maano yung gastos nila, may pakita sa tao, transparent. Tama naman yun. Ako sangayon sa kanya noon. Dapat talaga, yung kongreso, naging transparent. Di ba? Para alam ng taong bayan, pera natin yun. Eh. Pero ang problema dito kay Clemente Dado Enrique, bakit nung panahon ni Duterte, di ba? Hindi siya naghihingi ng ganyang mga gastusin ng kongreso. Di ba? So kung patas ka talaga at kung para sa bayan ka, wala kang sinisinong mga politiko dyan. Kaso guys, ang lumalabas dahil maka-Duterte sa bakit? Porket ba yung mga military personnel ba? Tinaasan ni Duterte at nakinabang sila. Kay Duterte na sila. So alalahanin niya, di ba? Yung sweldo na tinatamasa niya ngayon, kahit retired na siya, yung pension at yung mga active personnel, sa taong bayan pa rin yung galing. Di ba? Hindi yan galing kay Duterte. Siya lang ang nagpa-implement at pumirmanan. Pero sa taong bayan pa rin. So, dapat ang loyalty nila sa taong bayan. Di ba? So, yun ang kailangan niyang ipakita. Pero ngayon, nakikita natin, talagang binabantaan yung gobyerno ni Marcos. Kaya hindi natin yan sinusuportahan. Ayaw natin bumagsak si Marcos kahit hindi natin siya binoto. Tapusin na, di ba? Magdadalawang taon na nga sa May, January na next week. Tapos atat na silang iuputong si Sara. Pagbutihin muna ni Sara ang kanyang performance. Sa ngayon, nahaharap siya sa issue, di ba? Sa DepEd. Diba? Kaka-vlog lang natin, lumabas ang balita, yung 5.5 billion na remittance o yung mga contribution sa GSIS, PhilHealth, Pag-ibig ng DepEd, ng mga teachers ay hindi na ihulog. Diba? Yung laptop overprice, hindi pa rin nasolusyonan. Ang dami pang dapat asikasuhin, di ba? So, ipakita muna yan ni Sara na naatat silang iupo to. Ipakita muna ni Sara ang kanyang resibo na mapapaunlad niya ang edukasyon na kailangan ng bayan. At pag may nagpakita siya ng resibo, di ba? Kagaya ng kakulangan sa eskwelahan. Kung nagpatayo na siyang maraming eskwelahan, mawawala na tayo ng problema. O kahit hindi totally masolve yung problema, at least mabawasan man lang, di ba? Kakulangan sa teachers, di ba? Yung sahod ng mga teachers, ang dami pa. Doon pa lang siya dapat mag-focus, di ba? Ngayon, parang bakit makasara sila, nagbabanta na sila. So, kung may magandang magawa siya sa DepEd hanggang sa matapos sa kanyang termino, kahit ako'y boboto ko si Sara. Basta may resibo ha. Kagaya na lagi natin sinasabi itong si Isko, di ba? Nagpagawa ng world class 10th floor public school, may aircon, may elevator. Di ba? Ang laking tulong. Patapos na 3 public school yan. So kung magpapakita siya ng gano'n, kahit ako guys, susuportahan ko yan si Sara. Pero kung nakikita natin sa ngayon pa lang, ang daming isyong lumalabas, kumukontra pa rin sa kay BBM, di ba? Lahat ng issue sa ICC, kumukontra siya sa pisto, kumukontra siya sa pagsara ng SMNI. Excuse me po. At yung pagkulong kila Eric Series, lahat inaano niya. Pero pagdating sa West Philippines, wala talaga. Tahimik. So, doon pa lang nakikita natin na dapat sa Pilipinas siya nakapanig. Diba? Ngayon, mainit ang China, wala. Ni A-E-I-O, guys. Wala tayong narinig kay Inday Sara. So, kaya guys, malaya po kayo mag-comment dito. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Tama ba itong pagbabanta nila sa ating gobyernong Marcos? Diba? Para lang dahil lang sa interest o personal na interest nila, dahil ba nakinabang sila kay Duterte nung panahon na yon at ngayon pinagtatanggol nila. Paano yung mga biktima ng war on drugs? Diba? Paano yung sa West Philippine Sea, mga lumalaban na ating mga Coast Guard dyan? Diba? Mga AFP, mga mangingisda nating kababayan dyan. Dapat iniisip nila yan kung talagang sila ay makabayan. Pero kung maghihikayat lang sila para magrevolusyon o pabagsakin ng Marcos sa administrasyon,
o kontra tayo dyan, guys. Di natin yan sinusuportaan para lang sa mga Duterte. Hindi yan. Hindi yan po pwede sa atin. Kaya share nyo tong vlog natin na kailangan nating ipaglaban kung ano ang tama. Diba? Pro-Pilipino tayo. Hindi tayo sa mga apelido na yan na sila lang ang pinagtatanggol. Bakit? Ayaw nilang paimbestiga si Duterte. Diba? Ayaw nilang mapasara yung SMNI. Mandato yun ng Kongreso na kailangan nilang siya sa atin. Diba? Yan ang trabaho nila eh. Wala tayong magagawa. Gobyerno yan eh. Alam naman ni Duterte yan kasi lumipas na sa 6 years na nakaupo. Alam naman niya yan. Irespeto na lang nila kung anong ginagawa ng Kongreso. At siyempre, pag may kamalian, i-call out din natin sila. Diba? So, yun guys. Malaya talaga kayong mag-comment kung tama ba to ang pagbabanta para guluhin ang ating bayan. Tayo, mariin natin kinukundi na to at hindi sinusuportahan. Dahil nakikita natin para lamang sa politiko itong sinasabi ni Dado Enrique na isang retired PMA sa military. Right? So, hanggang dito lamang po guys sa mga susunod video. Thank you very much.